Bayad na adlaw! At maayong araw, Pilipinas! Ako si Carla Marquez. Maghahatid ng mga balitang tiyak na mapagkakatiwalaan ng sambayanan. Ako naman si Mark Salazar, magbibigay tinig sa mga nakatibong may buong buhay at saysay. Ito ang Tinig Balita! Sa gitna ng lumalalang krisis sa langis, itatampok sa ika-42 araw ng pagdiriwang ng mga mamamayan ng Cordillera ang pagtindig para sa iba't ibang karapatan. Alamin ang iba pang detalye sa pagtutok ni James Ramirez. Nitong nakaraang linggo lamang, ika-9 ng Abril, ayon sa opisyal ng pahayag ng Cordillera People's Alliance, itatampok sa ika-42 pagdiriwang ng araw ng mga mamamayan ng Cordillera ang pagtindig para sa karapatan, buhay, lupa at kabuhayan sa pamamagitan ng mga desentralisadong programa mula ika-24 hanggang ika-25 ng Abril sa iba't ibang bahagi ng regiyon. Ipinggit ti Karbengan, iti Daga, Biag, ken Kabiagan ang sentrong tema para sa pagdiriwang ngayong taon na nangangahulugang ipaglaban ng ating karapatan sa lupa, buhay at kabuhayan. Dagdag pa rito, kanilang binibigyang diin ang pakikibaka upang labanan ng iba't ibang issue tulad ng development aggression, korupsyon at militarisasyon. Ayon sa ulat ng IP Search International, itinatayang 14 to 17 million ng mga indigenous people sa Pilipinas. Karaniwan ng mga ulat patungkol sa militarisasyon at red tagging ay nararanasan ng mga katutubo. Isa sa ulat patungkol dito ay ang kaso ni Michelle Campos na isang lumad leader at ng 3 iba pa. Sa ulat ng Altermedia, sila ay pinisinta ng militar bilang mga sugatang mandirigma. Ito ay nagdulot ng pangamba at pagdududa mula sa iba't ibang rights group tulad ng karapatan dahil taliwas ito sa mga naunang ulat na sila ay mga sibilyan at leader katutubo na inaresto ng walang warrant. Ayon sa investigasyon, lumalabas na si Campos at ang kanyang mga kasama ay inaresto noong Marso 2025 sa Agusan del Sur na nasa ilalim na mahigpit ng pagbabantay ng militar. Sa kasalukuyan, patuloy ang panawagan ng iba't ibang organisasyon na palayain sila at magsagawa ng malaya at malinaw na investigasyon sa kanilang pagkakaaresto at kalagayan. Nananawagan naman ng Cordillera People's Alliance sa mga komunidad, media, organisasyon at mga grupong sumusuporta na makiisa sa gaganaping 42nd People's Cordillera Day. James Ramirez, Tinig ng Masa. Taong 1997 nang maipasa ang Indigenous Peoples' Rights Act o IPCA na kumikilala sa karapatan ng mga katutubo sa kanilang lupang ninuno. Dahil dito, may buong kapangyarihan ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP na pangasiwa ng lahat ng claims sa ancestral domains. Ating alamin kung ano nga ba ang opinion ng masa patungkol dito. Napakagandang tanong, pero sa punto de vista ng akademiko at ng mga aktivista, yung tinatawag na Republic Act 8371, kahit na sabihin mo na sa burges na pamantayan ay landmark, pero sa usaping makatotohanan, hindi siya sasapat. Siguro ang susunod na tanong is bakit hindi siya sasapat? Hindi siya sasapat dahil yung batas na yan ay bangga sa maraming batas ng umiiral na sistema. Pag tinignan mo maigi yung Republic Act 8371, ano yung mga puso niya? Ancestral domain. Di ba? Human rights, social justice ng ating mga katutubo. Informed consent. Lahat ito ay nalalabag at nabababoy ng mga batas mo. Anong unang batas dyan? Mining Act of 1995. So paano mo, pag pinagbangga mo ngayon yung dalawang batas, di ba? Yung IPRA law, saka yung Mining Act, o di reconcilable. Another issue, yung concept mo ng torrents title. Di ba? Nung bago dumating ang mga Kastila dito, wala naman tayong konsepto ng mga titulo at pribadong pag-aari. Lahat yan ay common. Nung dumating ang mga dayuang mga hayop na yan, abay nagkaroon na ng konsepto ng pribadong pagmamay-ari. So, paano ngayon how will you reconcile that concept ng may mga pribadong pag-aari doon sa konsepto ng mga kapatid na katutubo ng mabuti na ito ay pag-aari ng bayan, ng komunidad? Diba? At the same time, yung issue ng social justice. Yung National Registration Office mo, dating NSO, tanggap ng late registration ng mga Chinese. Hindi ako racist kahit na dubious. Di ba?
Pero yung mga kapatid na katutubo natin, hindi sila nakakakuha ng resources such as education, di ba? Health, etc. Bakit? Dahil walang birth certificate. Ang tanong, kung talagang may silbi ang IPRA na yan, bakit hindi mo lagyan ng mga health centers sa mga remote barrios? Ba't hindi ka maglagay ng satellite branch ng NSO, yan nga, yung national registration na yan, doon sa pinaka-remotest barrio. Para yung isang babae na membro ng isang community, minority, pagkapanganak niya ay i-record kagad. Kasi ang magdedetermine na lang ng pagkamamamayan mo o hindi ay yung kawalan mo ng papel. Yun yung problema mo sa iba nating mga katutubo. Dahil wala sa birth certificate, hindi siya pwede pumasok ng PNU. I mean, yun yung punto dyan. Di ba? So dapat yung IPRA ay mas palakasin pa. Di ba? Yun yung kung kaya ng umiiral ninyong sistema. Kasi ang problema mo dyan, yung gumawa ng mga batas ay impacta, dapat mo itanong sa mga congressman mo, ilan ba ang cultural minority doon? Sa mga senador mo, may cultural minority ba doon? That's the plan. So hindi ba? So paano mo ipapasok ang mga katutubo sa pambansang usapin? Kung mismo ng mga mambabatas mo ay iilan, baka walang, meron isa, yung si Bagilat nung taga Baguio, diba? Tama, isa. Pero it should be on diversity. Dapat marami. At least mga, in my view, at least mga 5% of the total population ng lahat ng legislators. At dyan nagtatapos sa mga tunay na balita ngayong araw. Sa mga ulat na paglabag sa karapatang pantao, Patuloy ang panawagan ng mga katutubo para sa pagkilala sa kanilang karapatan at ligtas na pamumuhay. Ito ang Tinig Balita!